Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Ronel Rojo ng Gangshan Kaohsiung Outreach at pinabagan po tayo ng Lord na nakarating po tayo sa mystery po ito. Alam niyo po napakabuti po ng Lord sa buhay po natin. Dati po nangarap lang po ako makapunta po dito sa bansang Taiwan. Hindi ko po masasabing accident talagang nilog po siya ng Lord na makarating po ako dito sa bansang ito dahil meron po siyang dahilang bagay na gagawin sa buhay po natin. At yung mga plano po natin sa buhay ay ang nasunod pa ang Lord. Alam niyo po, bago pa ako nakarating sa ministeryo po ito, sa pamagitan po ng television sa TV. At nung napanood ko po si tatay sa pamagitan ng TV, nasa Pilipinas pa lang po tayo. Bago po tayo na karating sa ministeryo, andun po yung pamumuhay natin na hiwalay sa Panginoon. Talaga masasabi po natin na namumuhay po tayo sa kasalanan. Andun po yung pagsuway natin sa Panginoon. Ngunit napakabuti po ng Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa mga nananalangin, nag-aayuno sa mga buhay po natin. Dahil tayo po yung naging sagot. Isa sa naging sagot sa kanilang pagsasakripisyo. Kapag plano na po talaga ng Lord sa buhay natin, siya pong mangyayari. Napakabuti po ng Panginoon na dumating po ako sa ministeryo ito na talagang inagaw po ng Lord yung attention po natin sa pakikinig ng salita ng Lord sa pamagitan ng buhay ng lingkod ng Diyos na masasabi pong binago po tayo ng Panginoon. Totally binago po tayo ng Lord. Dahil yung testimony po natin na pagbabago ay nadala po natin yun sa pamilya po natin. Alam niyo po, yung papa ko, pastor po siya sa ibang fellowship. 30 years po siya doon sa ibang fellowship. At ako po yung naging way para makarating po siya sa Jesus Outreach. Kasama po ng buong pamilya. Alam niyo po nung napapanood ko pang tatay, grabe po yung mga turo niya. Ako po kasi yung tao na pag hindi ko pa siya nakita sa Bible, hindi pa ako maniniwala. Dagdag pa po doon sa pagtuturo ng tatay, damang-damang po natin yung manifestation ng Holy Spirit sa buhay po natin. Talagang sa buhay po ng lingkod ng Diyos, pag nagtuturo po siya, talagang hahalo kayo yung mga puso po natin. Talagang tatanggalin po yung mga bagay sa mga buhay natin na hindi tama. Dadali po tayo ng Lord sa perfection. Yung mga buhay natin na mali, tatama po ng Panginoon. Napakabuti po ng Lord dahil sa pamagitan po ng buhay ko, natutunan ko po, ay sa pamagitan po ng turo ng tatay, yung buhay ko po natuto. Hindi po tayo nananalangin. Hindi po ako marunong manalangin. At hindi rin po ako marunong mag-ayuno. Napakinggan ko po yung turo ng tatay. Grabe po yung decision ko, yung malaking desire ko sa puso ko. Nasundin yung mga sinasabi po ng lingkod ng Diyos. Kasi ang Lord na po yung nagsasalita eh. Then unang-una, nararamdaman ko po sa sarili ko na talagang pinabago pa ako ng Panginoon. At natuto po tayong manalangin, mag-ayuno. Una-una po natin ipinanalangin, ipinag-ayuno yung sarili po natin. Hingin natin sa Lord yung pagbabago talaga. Tapos dumating po noon na pinag-ayuno na po natin yung pamilya natin. Hanggang sa pray, hindi po tayo nagsawang manalangin. Hindi po tayo nagsawang mag-ayuno. Noong unang pag-ayuno po, talagang masasabi natin na sakripisyo kasi na yung tuhod po natin, talagang masasabi natin mga matog. Yung tiyan natin, naghahanap ng pagkain. Pero alam niyo po, sa pagsasakripisyo natin, nakita po ng Lord yung puso po natin. At isang araw, siniran ko po si Papa. Ano po siya, doktrina. Yung church po kasi nila, dati ko rin po yung church noon. Doktrina po, masasabi po natin na nasa doctrine po sila. Pinapasa ko sa kanya yung mga turo ng tatay, pinapasa ko sa kanya. Tinatanggap naman po niya, kasi nakikita niya po sa Bible yung fivefold ministry, yung apostol. Sinasabi niya, totoo naman yan. Pero alam niyo po, napakahirap po kasi mabasag yung sitwasyon niya dahil pastor po siya sa ibang fellowship. 30 years po siya na nagpapastor po doon. Meron din po siyang hawak na congregation doon po sa amin. Alam niyo po yung pananalangin natin pag-aayon, grabe po yung ginawa ng Lord. Grabe po, masabi po natin grabe. Meron po kaming time na nagtatalo kami dahil doon sa papalitan kami ng ano. Kasi sa kanya, doktrina, sa akin, karanasan. Naranasan ko ang Lord eh. Na-encounter ko ang Lord.
at binago ako ng Lord. Isa yun sa nakita ng pamilya ko, ng papa ko, na yung pagbabago sa buhay ko. Talagang totoo. Ipinasok ko yung mga turo ng tatay hanggang sa isang araw, hindi pa siya masyadong naniniwala sa akin. Alam niyo po, na-aksidente po siya. Galing po siya ng Bible study. Gabi po noon, na-aksidente po siya. Binangga po siya ng tricycle na nakainom. Bali po yung braso niya. Talagang totally bali po to. Ganito po, bali po talaga, nakahiwalay po yan. At nung napunta po siya sa ospital, doon ko po ulit pinasok yung mga turo ng tatay. Manood ka, andyan yung healing, mararanasan ng Lord, yung presensya ng Lord. Kasabay po ng panalangin natin. Bago po tayo siniran sila, nanalangin po muna tayo hanggang sa pinag-ayunan po natin. Para mabuksan po ng Lord yung kanilang mga puso. Talagang ano po, doon sa ospital, humingi siya ng sign sa Lord. Humingi po siya ng sign. Sabi po ni Papa sa akin, humingi ako ng sign. Kung talagang, ito ba talaga yung totoong lingkod ng Diyos? Alam niyo po, nung kinagabihan na naginip po siya. Yung panaginip po ni Papa, kasama niya po si Tatay Apostol na nakikipaglaban sa maraming ulo na ahas. Doon po pinakita ng Lord sa kanya. Sinabi niya po sa akin, yun po yung isang lahing confirmation na nag-turn around na po siya. Ibig sabihin ko, lumipat na po siya sa ministry. Nanonood na po siya ng turo ng tatay. Pinapasok niya po yung teaching ni tatay doon sa church nila at hindi naman po talaga agad-agad na maniniwala sila dahil siyempre, ganun po yung kalagayan ng ministry po nila. At alam niyo po, isa pa po doon sa napakaganda. Yung braso po ni Papa, alam niyo po, gumawa po ang Lord ng himala. Yung putol po, hindi po siya inoperahan. Bunga po ng pagsunod po natin sa Panginoon. Andun po yung pagpapakatapan natin sa tayo sa sobring. Grabe po yung ginawa po ng Lord. Yung braso po ni Papa, dinugsong po ng Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Dinugsong po siya, hindi po siya naoperahan. Hindi po kami gumastos ng pera. Grabe po yung himala ng Lord. Isa po yun sa patotoo na ginawa ng Lord sa buhay niya. At ngayon po, alam niyo po, ginagamit po ang aking papa sa diet chapter. Katulad po siya ng pastor po natin doon sa diet chapter. Na grabe din po yung commitment sa Lord. Sabi niya po sa akin, nag-usap nga po kami na gusto ko mag-full time sa main church. Totoo ba talaga, sabi ko sa kanya. Kasi gusto talaga nandun po yung desire. Sabi ko, ipag-pray mo sa Lord, hindi ka nang gabay sa leading ng Lord. Andun po yung komunikasyon namin bilang mag-ama. Na masasabi po, hindi lang po yung papa ko, yung buong pamilya ko, nasa ministerial po ito. Kasi alam niyo po yung buhay po natin, napakalaking impact po na patotoo sa pamilya po natin. Napakalaki. Lalo nakita po nila na dating buhay natin, dito binago tayo ng Panginoon. Then, ito pong ministeryong ito, totoo po yung pagbabago ng buhay. Totoo po. At totoo po ang Lord na nararanasan po natin. At isa pa po, na testimony ko, na kinabagan po tayo maging coordinator po sa Kaohsiung Gangshan. Kinabagan po tayo ng Lord. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Marami pong pinagdaanan ang Kaohsiung outreach ang Gangshan. Alam po ng mga kapatid po natin yan, napakadindi po ng pinagdaanan. Ngunit hindi po tayo nagsasawang manalangin, hindi po tayo magsasawang mag-ayuno dahil meron po tayong church na pinagdadausan po sa Kaohsiung. Ngunit pa alis-alis po, palipat-lipat po ng gawain. Alam niyo po, nakita ng Lord yung mga puso po natin. Nanalangin po tayo, kasama po ng mga kapatid, nag-ayuno. At nag-desire pa po yung kapatid natin na magpagawa ng church doon sa farm, pero hindi po talaga ikalooban ng Lord. Naggastos ng pera, pero hindi po siya kalooban ng Lord. Hindi po tayo nagsawang manalangin, hindi po tayo nagsawang mag-ayuno, hanggang isa hindi natin nakikita yung sagot ng Panginoon. Alam niyo po, kapag yung will po pala natin ang nasusunod, hindi po nakakagalaw ang Lord eh. Kailangan ipaubahaya po natin sa Lord. Kailangan ipaubahaya po natin sa Panginoon. Lord, sinabi mo ito. Patotohanan mo ito. Kailangan yung faith natin sa Lord talagang nakatuon talaga sa Kanya. Alam niyo po, kapag bigahin ng Lord ang isang bagay, wala po tayong paghihirapan. Naniniwala po ba tayo? Kapag bigayin ng Lord ang isang bagay, wala po tayong paghihirapan. Alam niyo po, yung church po natin ngayon sa Gangshan Kaohsiung Outreach, brand new, binigay ng Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Brian niyo po, pinagawa po ng Taiwanese na may-ari. Yung church po natin sa Kaohsiung. Grabe po yung ginawa ng Lord. Nakita po ng Lord yung pagsunod natin, bawat mga kapatiran, pray, fast, talagang nakita po ng Lord. Hindi po tayo nagsawa kasi meron po tayong Diyos na pinangahawakan yung pangako niya. Yung pangako po ng Lord, masasabi po natin na ako po minsan pag nakaupo po ako doon, nandun po ako sa church kasi madalas po ako doon nag-pray. Saan gabi-gabi po ako doon natutulog, nag-pray po tayo. Nakaupo po ako doon sa dulo, tinitingnan ko po yung church. Napasalamat ako sa Lord kasi binigay po ng Lord yung church na bago, napakaganda. Doon po natin makikita na kapag sumunod po tayo sa Panginoon at totoo yung puso natin sa Panginoon, hindi tayo tatanggihan ng Panginoon. Hindi niya tayo tatanggihan. Nanalangin tayo, ano na-expect po natin. May po, sasagot po ang Panginoon, nanalangin po tayo. Kuminsan po kasi nangyayari po sa atin, alam niyo po, kuminsan nangyayari sa atin, nagkakaroon po tayong nagiging ugali po natin, mainipin tayo eh. Alam niyo po. Kapag dumating na po kasi yung perfect time ng Lord, masisiyahan po tayo. Yung church po natin doon, perfect time po ng Panginoon. Alam niyo po kung magkano pong halaga ng pinagawa po ng Taiwanese na hingi po ng Panginoon? 800,000 mahigit po, hindi. Pinagawa po yung para po sa church po natin sa Kaohsiung. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At napaka-buti po ng Panginoon dahil doon po nakikita po ng Lord yung bawat sagot po natin. At ganoon din po yun sa pag-opening. Grabe po yun po yung testimony po doon sa pag-opening. Alam niyo po, pag-opening po noon, wala po tayong upuan. Wala po talaga. Wala din po tayong aircon. Lord, wala kaming aircon, wala kaming upuan. Nanalangin tayo, nanalangin mga kapatid. Araw na lang po yun, araw na lang. Alam niyo po, sa pamamagitan po ng kapatid natin, hinipo po ng Lord yung kanyang amo. Grabe po yung ginawa ng Lord. Nagbigay po siya ng brand yung aircon. Nagbigay din po siya ng mga upuan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, nung bago po mangyari yun, nagpray po ako sa Lord. Kasi madalas po ako sa church talaga. Niyak natin sa Lord yun eh. Na Lord, nagbigay ka ng bagong church. Binigay mo ito, hindi pwede na wala kaming upuan. Hindi pwede na mainita yung mga kapatiran natin na dadalo. Yung aircon kailangan namin. Alam niyo po, nakita rin po ng Lord yung mga puso po natin, lalo yung mga kapatid po natin na grabe rin po yung puso sa Panginoon. Binigay po ng Lord sa isang iglap at nung nagkaroon po ng opening doon, nagamit po yung brand yung aircon, saka po yung mga upuan. Talagang grabe po yung ginagawa ng Lord sa mga buhay po natin. At sa ministeryo po ito, palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, alam niyo po, kailangan talagang yung commitment po natin, yung pag-ibig po natin sa Panginoon, hindi po kailangan mawala. Panatilihin po natin yung commitment natin sa Lord. At kailangan din po natin yung malinis na puso. Maliban na malinis yung puso natin, hindi po tayo didingin ng Panginoon. Manatili po tayo sa turot aral na kung saan po tayo lahalago. Manatili tayo sa turot aral na kung saan tayo babaguhin ng Lord. At manatili po tayo sa turot aral na magdadala po sa atin sa perfection patungo po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon.